Talabas ko nga sa bahay, nagulat ako sa mga to. Tinatapos na kasi nila yung bangka namin. Ito kasi yung gagamitin namin pan-service kapag mangingisda kami. Napakalapit na kasi pre na matapos nito. Bali ini-epoxyhan na lang yung mga butas nito. May mga naiwan pa kasing butas na hindi natakpan nung nakaraan. Dapat talaga bukas pa to. Kaso nga lang, naisip namin na tapusin na ngayon. 11 na. Bukas kasi ng hapon, testing na namin to. Di nga din talaga namin alam kung lulutang to. Plano din kasi namin lagyan ng makina ito. Outboard na makina daw kasi yung maganda dito. Pero sa ngayon, kailangan muna nating matesting to. Kinabukasan ay pinalutang na namin to. Dito kasi natin malalaman kung gagana talaga to. Nakakatawa nga pre dahil napakaganda ng panahon ngayon. Ilang araw na din kasi na umuulan dito sa amin. Noong nakaraan nga lang, inabot na kami ng bagyo. Naulan pre, bumabagyo na ata. Kaso naalala ko pre, flashback nga lang pala lahat ng to. Bigla ko lang kasing naalala yung pagpalutang namin dito sa bangka na to. Mag-iisang buwan ko na kasing di nakikita etong bangka na to. Kaya talagang medyo namimiss ko na yung pagpalutang dito. Kaya ngayon, samahan nyo ulit ako pre na balikan yung nakaraan dito sa opal boat natin na to. Ngayon na nga lang ulit ako nakapunta dito pre, talagang napakalaki ng pinagbago nito. Lalim. Oh. Dati kasi pre, napakababaw lang nito. Tapos tubig tabang to pre. Samantala ngayon, tubig alat na to. Tapos napakalalim na. Patunay lang siguro ito na lahat ng tao nagbabago. Pagkatapos ay binuhat na namin tong kupal boat na to. Sa totoo lang pre, habang papalapit kami dun sa may ilog, kinakabahan talaga ako. Hindi dahil sa kung anong pwedeng mangyari. Kasi pre, kinakabahan ako kasi nga baka hindi lumutang to. Napakabigat na kasi nito, pero alam ko, malalampasan namin to. Lasting na nga namin kung lulutang to. At nagulat kami dahil kabaliktaran lahat ng iniisip namin. Dahil yung inaakala namin na lulubog to, napakaganda pala ng pagkalutang nito. At habang nagpapalutang tayo nito pre, papaliwanag ko muna sa inyo kung bakit ko binabalik yung pinandeposit nyo. Isa lang kasi yung dahilan kung bakit binabalik ko yung pinandeposit. Ayoko kasi talaga na madismaya kayo sa akin. Kaya nabawi talaga ako sa inyo kahit sa simpleng pagbalik ng pinandeposit nyo. Yun lang talaga pre yung nag-iisang dahilan nun. Basta siguraduhin nyo lamang na 100 piso lang yung i-deposit. Kasi pre, pag lumampas po yan, hindi ko ibabalik yan. Maging honest lang po palagi tayo at maging tapat. Yung iba kasi pre, nagdi-deposit ng napakataas tapos pinapabalik sa akin. Basta ang usapan lang po natin 100 piso lang. Ayun lang pre, napakalinaw, mas malinaw pa sa tubig na to. Sa mga naghahanap po ng link natin, nandyan lang sa comment section. Bagong-bago lang yan pre, kakalabas lang. Ulitin ko, 100 piso lang pre ha. Pag lumampas yan, bahala kayo dyan. Kaya nakapag-decide na ako na sunduin si Kuya Taga. Tetestingin kasi namin kapag dalawa na kami dito. Kayang-kaya nga kami nito pre, talagang kung tutuusin, basic lang kami dito sa opal boat na to. Kaya nakapag-decide kami na isakay na din si Mokang. Kaya lang may napakabigat kaming problema. Kasi pre, wala kaming sagwan. Kaya DIY na kahoy lang yung ginamit namin. At maya-maya lang ay sumakay na si Mokang. Dito na namin malalaman kung kakayanin talaga kaming tatlo. Kasi ang estimate ng mga tao na dumadaan sa bahay, mga 1 o 2 tao lang daw talaga ang kaya nito. Kaya nung una talaga pre, yun din talaga yung nasa isip ko. Pero nabago lahat ng yun nung nakasakay na kami dito. Lagi ko din kasing sinasabi sa dalawang to, di talaga ako papayag na may isang maiiwan sa amin kapag nakalutang na to. Kasi nga pre, kaming tatlo yung bumuo nito, kaya kailangan tatlo din kaming sasakay dito. Alam ko, napakalayo pa namin sa katotohanan kasi pre, nasa ilog pa lang kami. Pero sa totoo lang pre, napakasaya talaga namin kasi nga nagbuo nga lahat ng pinagpawisan namin. At hanggang ngayon, nagpapasalamat pa din talaga ako sa lahat ng tao na nag-guide sa amin simula nung unang beses na ginawa namin to. Lalong-lalo na pre sa mga taong nag-e-effort pa para lang makapag-comment sa mga video natin. Kasi kundi dahil sa mga comment nyo pre, sigurado ako nasa lupa pa din tong kupal boat na to. At etong kupal boat na to yung nagpatunay na hindi lahat ng mabigat lumulubog. May mga tao lang talaga na sadyang hambog. At kagaya ng lagi ko sinasabi, kung ano man ang kalabsan nito, wala kaming pake, bahala na to, basta